Patuloy na nagbabago ang mga datos kaugnay ng pinsalang nilikha ng dumaang bagyong Hener at ng patuloy ng pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar sa Luzon. Kaya naman kasama natin si Aya Macalma ngayon live mula sa NDRRMC para bigay sa atin ang latest na data. Magandang tanghali, Aya. Angel, patuloy ang pananalasa ng pag-uulan sa bansa, kaya naman nagdulot ngayon ito ng pag-apaw ng mga dams, pagtaas ng tubig baha at pagsuspende ng klase sa Metro Manila. Kaya naman patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng patay at tuloy ng mga nag-evacuate dahil sa pag-uulan. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 49 ang bilang ng patay, 4 dito ang natagdag sa iba't ibang lugar. Ang pangunahing sabi ay pagkalunod. Sa ngayon, ang Ambuklaw, Binga at San Roque Dams ang nagbukas ng gate dahil malapit na ito sa critical level. Pero ang Lamesa Dam ay nasa critical level ngayon. Kaya naman pinalikas na mula pa kaninang madaling araw ang ilang residente malapit sa Lamesa Dam sa posibleng biglang pagbaha sa lugar. Bukod dyan ay tumaas din ang bilang ng mga nag-evacuate sa araw na ito. Sa ngayong araw, umabot sa 1,368 na pamilya ang nagsilikas mula sa Marikina, Valenzuela, Quezon City. Sa kabuuan, umabot na sa 193,682 na pamilya o 867,799 na katao ang nasa evacuation centers ngayon. Ang mga lugar naman na nagsuspende ng class ay sa Quezon City, Valenzuela, Pasay, Taguig, Marikina, Malabon, San Juan City, San Mateo, Cainta, Rizal at Rodriguez Rizal sa lahat ng klase mula preschool hanggang high school sa mga privado at pampublikong eskwelahan. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 339 milyong piso ang kabuuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa bagyong Hener at hanging habagat. Sa infrastructure ay tumaas sa 124 milyong piso at sa agrikultura naman ay 214 milyong piso. Bagamat nagbaba na ng alert status ang NDRRMC ngayong araw, ay mahigpit pa rin nilang minomonitor ang mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha. Angel? Maraming salamat, Aya Macalma.